Una sa lahat, pasintabi sa mga nag-aagahan. Nagimbal ang mga motoristang dumaan sa tulay na yan sa may Cebu South Coastal Road. Sa gitna kasi ng kalsada, isang bangkay ng babae na nahati ang naiwang nakahandusay. Nagkalat pa ang dugo ng babae sa kalsada. Ang detalye sa malagim na disgrasyang sinapit ng babaeng biktima, ihahatid maya-maya. Magandang umaga ngayong May 6 kasama ang buong puwersa ng News 5. Narito na ang mga umaaksyong balita. Ihahatid namin mula mismo sa frontline sa umaga. Magallanes flyover sa Makati sasailalim na sa rehabilitasyon ngayong buwan. Pati Guadalupe Bridge aayusin na rin. Sa gitna ng matinding init, sunog sumiklab sa paanan ng Bulkang Mayon sa Albay. Defense Secretary Gibo Chodoro itinanggi ang pahayag ng Chinese Embassy na may bagong kasunduan ng Pilipinas at China kaugnay sa Ayungin Shoal sa West Philippine Sea. Basic na sahod para sa mga empleyado ng gobyerno, sinusulong ng isang grupo na gawing 33,000 pesos. UST Golden Tigresses balik volleyball finals matapos pabagsakin ang defending champs na De La Salle Lady Archers. At tunghaya ng viral rider na pag nag-deliver ng order ay palaging kasama ang kanyang itik. Mariing itinanggi ng Department of National Defense ang sinasabing bagong kasunduan daw ng Pilipinas at China sa West Philippine Sea. Pati si Presidential Security Advisor Eduardo Año tinawag na kalokohan ang pahayag ng Chinese Embassy. Nasa frontline ng balitang yan, si Gio Robles. Malaking kasinungalingan. Ganyan ilarawan ng Defense Department ang bagong pahayag ng China tungkol sa umano'y panibagong kasunduan nila sa Pilipinas kaugnay sa Ayungin Shoal. Ayon sa Chinese Embassy, mismong Western Command o WESCOM ng Armed Forces of the Philippines ang nakausap nila at pumayag tungkol sa bagong modelo kung paano imamanage ang sitwasyon sa Renai Jiao o Ayungin Shoal. Ilang beses daw kinumpirma sa kanila ng AFP Westcom na aprobado na ng mga opisyal ng Pilipinas ang anilay bagong modelo. Kabilang sa mga naturang opisyal ang kalihim ng Defense Department at ang National Security Advisor. Na-i-record daw ng China ang bawat detalye nito. Pero hanggang ngayon, wala pa silang nilalabas na detalye, kabilang ang nilalaman ng sinasabing bagong kasunduan. Ayon naman kay Defense Secretary Gibo Chodoro, hindi totoo ang kasunduan. Wala raw silang pinasok na anumang bagong agreement sa China. Katunayan, wala na raw kontak ang ahensya niya sa Chinese Embassy mula nang huling mag-courtesy call sa kanya si Chinese Ambassador Wang Zhilian noong Hulyo ng nakaraang taon. Sa naturang courtesy call, wala raw silang napag-usapan tungkol sa anumang gentleman's agreement o bagong modelo, taliwas sa sinasabi ngayon ng Chinese Embassy. Tingin tuloy ni Gibo, nagsisinungaling lang ang China para subukang pagwatak-watakin ng mga Pilipino at ilihis ang issue mula sa illegal nilang mga aktibidad sa Exclusive Economic Zone ng Pilipinas. Pati tuloy si National Security Advisor Eduardo Año tinawag na katawa-tawa at kalokohan ang mga bagong pahayag ng China. Mariin din niyang itinanggi na may nakausap siyang opisyal ng Chinese Embassy tungkol sa resupply mission sa Ayungin Shoal. Malinaw din daw na fake news lang ito at disinformation. Kaya ito na raw ang huling pagkakataon na magsasalita siya tungkol sa issue. Wala pa namang pahayagang AFP Westcom tungkol dito. Ang Foreign Affairs Department naman itinanggi rin ang pahayag ng Chinese Embassy. Hindi raw pumasok kailanman ang Pilipinas sa anumang kasunduan na maglalagay sa alanganin sa soberanya natin sa ating Exclusive Economic Zone. Pero para sa isang maritime law expert, panggagaslight ang ginagawa ng China sa issue sa agawan ng teritoryo para pagmukaing tayo ang mali kahit sila ang gumagawa ng iligal. Gayunman, wala na raw kredibilidad ang mga ganitong pahayag ng China. They've already gone through so many versions of this
so-called agreements, and they're always secret. It's always not corroborated by proof. It's really intended to make you doubt your own position, even if you're correct, even if you're the one who's on the right. No? They make you doubt it so that you will retreat. Nagbabalita mula sa Frontline, Gio Robles, News 5. Naniniwala ang Philippine Coast Guard na China ang nasa likod ng pagkasira ng mga coral reef sa Pag-asa Island sa West Philippine Sea. Sa ginawang pag-aaral ng mga eksperto mula sa University of the Philippines Institute of Biology, lumabas na patay na ang karamihan sa mga corals na matatagpuan sa paligid ng isla at sa kalapit na Sandy Cay 1, 2 at 3. Wala na raw halos nabubuhay ng mga isla roon. Marami ring nakitang nakatambak na patay na corals. Ayon sa PCG, walang ibang pwedeng sisihin sa nangyari kundi ang China. Dahil bukod sa Pilipinas, sila lang daw ang nakalalapit sa lugar at may record na ng pagsira sa mga bahura para tambakan ng lupa. Malayo rin daw sa mga mangingisdang Pinoy ang lokasyon ng mga patay na corals. Kaya malabong mga Pinoy ang may kagagawan sa pagkasira nito. Handang depensa ng Amerika ang buong Indo-Pacific region sa gitna ng agresibong pag-aangkin ng teritoryo ng China. Yan ang matapang na pahayag ng bagong commander ng US Indo-Pacific Command na si Admiral Samuel Paparo sa idinaos na change of command sa Pearl Harbor nitong weekend. Derecha niyang tinawag na iligal, agresibo at panggigipit ang pagkamkam daw ng China sa mga pinag-aagawang teritoryo. Kaya handa raw ang Amerika na makipagtulungan sa mga kaalyado nitong bansa para protektahan ang bukas at malayang Indo-Pacific region. Pabala ng bagong commander ng US Pacific Fleet, hindi daw magdadalawang isip ang Amerika na kumilos kung kinakailangan. Pinamamadali na ni Pangulong Bongbong Marcos ang pagproseso sa mga permit ng iba't ibang infrastructure project ng gobyerno. Sa inilabas sa Executive Order No. 59 ng Palasyo, binigyang diin ng Pangulo ang kahalagahan ng infrastruktura sa pagpapalago ng ekonomiya. Kaya iniutos niya na madaliin na ang pag-issue ng mga permit, clearance at iba pang dokumento. Para umusad na ang nasa 100 at 85 infrastructure projects na inaprubahan ng National Economic and Development Authority o NEDA. Sakop ng bagong EO ang lahat ng ahensya ng gobyerno, mga government-controlled corporations at mga LGU. Traffic ulit ang sumalubong sa mga kapatid nating papasok ng trabaho at eskwela ngayong Lunes ng umaga. Pero para maiwasan ang build-up dahil sa closure ng Kamuning Flyover southbound, ilang traffic enforcer na ang pumwesto sa lugar para ituro sa mga motorista ang alternate routes. Live mula sa Quezon City, nasa frontline ng balitang yan si Dave Abuel. Dave, kumusta na ngayon ang sitwasyon dyan? Jess, mag-iisang linggo simula nang isara ang southbound ng Kamuning Flyover, may ilang motorista pa ring nalilito sa mga alternatibong ruta. Alas 6 pa lang na umaga, ilang enforcers na ang nakapwesto para sumenya sa mga motorista na kumanan sila sa Scout Borromeo. Simula kasi noong May 3 o ilang araw nang simulang isara ang southbound lane ng Kamuning Flyover noong May 1, bawal lang dumaan sa service road nito ang mga nakamotor. Ibig sabihin, kailangan kumanan ng mga nakamotor sa mga kalsada mula Panay hanggang Borromeo, saka kumaliwa sa Samar Street o Sergeant Esguerra. Isa sa mga nalito ang rider na si Donato Merdiguilla. Sa Cubao lang sana ang destinasyon niya. Kahapon pumasok din ako, diyan ako dumadaan sa kanong nakarang linggo eh. Ngayon, iba na eh. Hindi ko kabisado yung daan dito. May ilang motorista ring nanghihinayang daw sa oras at gas sa pagdaan sa mga alternatibong ruta. As of my observation, medyo pabagal sa biyahe. Kung saan-saan ka padadaan, medyo pabagal yung biyahe, sa halip na diretso ka na. May ilan namang mas pinili na lang sumunod pa rin sa ikakaayos ng flyover. Wala po akong magiging reaction doon kasi kailangan lang po namin sumunod. Kasi sila po ang nakaposisyon, alam po nila kung anong po ginagawa nila.
Just sa obserbasyon ng MMDA Traffic Monitoring, mas banayad na raw yung daloy ng trapiko sa area ng Kamuning Flyover kung ikukumpara sa mga nakaraang araw. Posible daw ang dalawang dahilan. Una, alam ng mga motorista ang mga alternatibong ruta. Pangalawa, posibleng umiwas na ang mga ito na dumaan sa lugar ng Kamuning Flyover matapos ang nakitang traffic nitong mga nakaraang araw. Jess. Nagulat mula sa Quezon City. Maraming salamat, Dave Abuel. Bukod sa Kamuning, ngayong araw na rin aayusin ang Magallanes Flyover sa Makati. Ayon sa Department of Public Works and Highways o DPWH, maglalagay sila ng fiber sheets at plates sa pundasyon ng flyover para patibayin ang istruktura. Uunahin daw ang paggawa sa ilalim na bahagi ng Magallanes para hindi sumabay sa ginagawang Kamuning Flyover. Bukod dyan, nakatakda ring ayusin at patibayin ang Guadalupe Bridge ngayong taon. Lalo pat mahigit isang dekada na nang makitaan ng mga bitak ang tulay. Popondohan ng Japan International Cooperation Agency o JICA ang mga proyektong iyan. Maraming motorista naman ang nangangamba na baka lumala pa ang traffic sa EDSA habang inaayos ang iba pang tulay sa highway. At kaugnay ng balitang yan, makakausap natin si DPWH Secretary Manuel Bonoan. Magandang umaga po sa inyo, Secretary Bonoan. Magandang umaga, Rose. Magandang umaga po sa ating taga-subaybay. Sir, ito pong Magallanes Flyover, ano po bang sira niyaan, pati yung sa Guadalupe, no? Pero ano po yung timeline at ano po yung mga gagawin dyan? Well, unahin na natin itong Guadalupe Bridge, no. I think yung dalawang extreme structures, no, hindi naman yung buong Guadalupe Bridge ang kukumpunihin diyan, yung dalawang southbound lane, yung extreme southbound lane at saka extreme northbound lanes ang kukumpunihin lang diyan, no. Yung center structure will remain as is, wala naman kayong gagawin dyan. So, anyway, this is going to be kukumpunihin yan at kasi medyo mahina na yung nasa ibaba nito. So, kailangan we have to strengthen yung structure. No? This is funded by the Japanese government actually. Pero gagawin namin ito pagkatapos namin magawa siguro yung dito sa may Kamuning Flyover para hindi ma-exacerbate yung traffic along EDSA. So, siguro later part of the year now, siguro itong Guadalupe Bridge. Okay. Now, yung Magallanes po, Secretary. Yung Magallanes interchange naman, ay matagal na ho itong dapat maisaayos natin yung expansion joint which is along yung southbound lane ng Magallanes Flyover, yung longitudinal expansion joint ang kailan gawin natin dito. This is about 300 meters ito, no. Doon sa ibabaw ito. Alam mo yung bakal na nandoon nagse-separate sa dalawang structures. Umaumbok na yun. So kaya actually sa traffic at sa safety ng mga motorista lalo sa mga motorcycles, no. So, kukumpunihin namin ito. Pero ganun din, dapat hindi namin pagsabay-sabayin itong mga tulay na ito. Siguro, maybe kung mga October, siguro mga dito, tingnan namin kung paano yung traffic management program na kino-coordinate din namin sa MMDA kung paano namin gagawin. And Secretary, just to clarify lang, opo, kasi kanina, yung earlier reports ay magsa-start na rin po yung mga repair nito. So, ibig yun sabihin, like yung Guadalupe you mentioned, latter part of the year, and itong Magallanes ay by October pa po. So, hindi pa yan magsa-start. We will coordinate po with MMDA kung paano namin may sasagawa ito. Okay. But we hope that we can do it starting this year towards the later part of the year. Kasi dalawa ko yung gagawin namin dito sa Magallanes. Isa yung palitan yung expansion joint at saka yung carbon fibering doon sa ilalim. Yung gagawin namin na structure, yung kuha namin ng carbon fiber sa ilalim, hindi naman makakaistorbo palagi kung masyado ng traffic sa ibaba kasi nakabitin naman yung gagawa ng carbon fiber niyan sa ibaba ng tulay. Sige po, abangan po namin yung abiso niyo sa pagsisimula niyang mga repairs na yan. Maraming salamat, DPWH Secretary Manuel Bonoan.
Naglaan ng NLEX Corporation ng halos 9 na bilyong piso para sa 2 proyekto nito ngayong taon. Gagamit daw ito ng higit 2 bilyong piso para sa Phase 1 ng NLEX C5 Link. Yan ay para makonekta ang Mindanao Avenue at Quirino Avenue. Nasa 6.5 billion pesos naman daw ang inilaan para sa expansion ng tollway nito sa pagitan ng San Fernando, Pampanga at SCTEX. Layo ng NLEX na ito madagdagan ng tig-isang linya sa bawat isang direksyon. Yan daw ay para mapagaan ang trapiko sa NLEX sa bahagi ng San Fernando. Target masimulan ang 2 proyekto ngayong taon. Isang sunog ang sumiklab sa paanan ng Bulkang Mayon sa Albay. Sa video na yan, makikita ang nagngangalit na apoy na tanaw kahit nasa malayo. Kita rin ang bilis ng paglaki ng sunog. Ayon sa Bureau of Fire Protection, hapon nitong Sabado nang sumiklab ang grass fire. Pahirapan ang paglaban dito ng mga bumbero, lalo pat malakas ang hangin at mainit ang panahon. Patuloy na inaapula ang sunog. Inaalam pa kung ano ang pinagmulan nito. Sinusulong ngayon ng isang grupo na gawing 33,000 pesos ang buwan ng sahod para sa mga empleyado ng gobyerno. Ayon sa Confederation for Unity, Recognition, and Advancement of Government Employees o COURAGE, dapat daw kasama sa review ng minimum wage rates ang government workers. Ito raw ang nararapat kung susundin ang utos ni Pangulong Bongbong Marcos na iayon sa inflation ang sahod ng mga manggagawa. Ang 33,000 pesos na minimum wage ay katumbas ng 1,650 pesos na arawang sahod. Matatanda ang pinarerepaso ng Pangulo ang minimum wage rate. Hinihingan pa ng pahayag ng News 5 ang Department of Budget and Management tungkol dito. Ito naman kapatid ang dapat abangan ng ating mga motorista. Medyo good news kasi mukhang may ipatutupad kasi malaki-laking rollback sa petrolyo ngayong linggo. Sa pagtataya ng kumpanyang Unioil, 70 hanggang 90 centavos per liter ang posibleng tapyas sa diesel. Nakikita ring bababa ng 50 hanggang 70 centavos per liter naman ang gasolina. At kung matuloy, ito ang magiging ikalawang sunod na linggong may rollback. Nauna nang sinabi ng Department of Energy na dahil ito sa bahagyang paghupa ng tensyon sa Gaza. Hindi din ginalaw ng US Federal Reserve ang interest rates nito. Bukod dito, lumaki din ang inventaryo ng langis ng Amerika. Susunod, babaeng senior sa Maynila patay sa sunog na dahil daw sa nag-overheat na cellphone. Isa pang senior patay rin matapos mahati ang katawan ng masagasaan sa Cebu. At sanggol sa Cavite namatay matapos ma-heat stroke. Pamilya ng bata katakot-takot na pambabash pa ang inabot online. Yan at iba pang mga balita at impormasyon sa pagbabalik ng Frontline sa umaga. Patay ang isang Phil-Chinese matapos matrap sa nasunog niyang bahay sa Ermita sa Maynila. Ang itinuturong mitsa ng apoy, isang napapayaang cellphone. Nasa frontline ng balitang yan, si Gio Robles. Yung padar! Yung padar! Bombahan niyo yung padar! Binulabog ng nagngangalit na apoy ang mga residente ng Barangay 667 sa Ermita, Maynila kahapon ng umaga. Sa kuha ng netizen na ito, tanaw ang laki ng apoy mula sa tuktok ng mga kalapit na gusali. Mabilis na kumalat ang apoy dahil sa lakas ng hangin. Lakas ng hangin! Isa sa mga mabilis na tupok ay ang bahay na ito. Yun nga lang, hindi lahat ng nakatira sa bahay ay nakalabas. Isa ang nasawi na isang 86 anyos na Filipino-Chinese. Napuruhan din sa sunog ang katabi ng bahay na hotel na pag-aari ng pamilya ng biktima. Mabuti na lang at nakalabas lahat ng bisita dito. Itong si Mrs. tulog to eh. Mabuti na tawagan ko, nagising. Sabi niya, mahal, bumaba ka na kasi may sunog sa baba. Sabi ko, ha? Yun, wala akong, nakapanty lang ako, nagsuot ako ng short. Base sa investigasyon, mabilis kumalat ang apoy dahil gawa sa kahoy ang bahay ng biktima. Hinala ng empleyado ng hotel. Sabi ng anak ni boss, nag-charge daw po siya ng, yung cellphone niya, na overheat siguro, doon sa sopa. Di siyempre, pom yun.
biglang gumanon sa sala. So hindi namin makuha. Inabot ng 3 oras bago nagdeklara ng fire out. Halos 1 milyong piso naman ang halaga ng pinsala ng apoy. Isang residential area rin ang natupok sa barangay Santa Ana sa Taguig. Madaling araw kahapon nang sumiklab ang sunog at mabilis na kumalat sa magkakatabing mga bahay. Labis naman ang panlulumo ng babaeng ito dahil walang naisalbang gamit sa kanyang tindahan. Noong Friday lang, ng madaling araw din, alauna. Muntikan, na agapan lang. Tapos ngayon, tuluyan. Iniipon kong pera, nandoon. Back to zero kami. Hindi ko alam kung paano. Iyan lang. Ayon sa kapitan ng barangay, posibleng overheat sa kuryente ang mitsa ng apoy. 6 na bahay ang nasunog at 9 na pamilya ang nawala ng tirahan. Halos kalahating milyong piso naman ang halaga ng pinsala. Nasa evacuation center muna ngayon ang mga apektadong residente. Nagbabalita mula sa frontline. Gio Robles, News 5. Nahati ang katawan ng isang senior citizen matapos masagasaan ng truck sa may Cebu South Coastal Road. Sa Quezon naman, patay ang isang menor de edad matapos bumangga sa jeep ang sinakyang motorsiklo. Nasa frontline ng balitang yan, si Maricel Halili. Sa pulsa video na ito ang pagdaan ng isang pampasaherong jeep sa Quezon Avenue sa Tayabas, Quezon nitong Huwebes. Maya-maya, sumulpot ang isang motorsiklo sa kasalubong na linya at bumangga sa jeep. Sa lakas ng pagbangga, tumilapon pa ang mga sakay ng motor. Ang backride pumailalim pa sa jeep. Agad na isinugod sa ospital ang mga sakay ng motor. Nasawi ang backride na kinilala lang na si alias Danica, isang menor de edad. Habang patuloy namang nagpapagaling sa ospital ang rider na si alias Philip. Sa inisyal na investigasyon, bago ang tagpong nakunan sa CCTV ay may iniwasan si Philip na isa pang motor. Ito umanong dahilan kung bakit nawalan siya ng kontrol at bumangga sa jeep. Tumanggi munang magbigay ng pahayag ang mga pulis kung may nakasuhan ba sa disgrasya habang patuloy ang investigasyon. Nagkalat sa Cebu Cordova Link Expressway o CCLEX ang mga sakay ng isang van matapos itong bumaliktad habang dumaraan sa nasabing kalsada. Ang ilan sa kanila duguan at agad na nilapatan ng paunang lunas ng mga rumesponding rescuer. Sa kasamaang palad, 2 ang namatay, kabilang na ang 2 taong gulang na batang babae. 21 naman ang sugatan, kabilang ang driver. Base sa investigasyon, nabutas ang isang gulong ng van kaya nawala ng control ang driver at bumaliktad ang sasakyan. Ayon sa mga pulis, overloaded ang van dahil pang-18 pasahero lang ang kapasidad nito. Hawak na ng mga pulis ang driver ng van. Mahaharap siya sa reklamong multiple homicide at multiple serious physical injuries. Nahati ang katawan ng isang senior citizen matapos masagasaan ng trailer truck sa Cebu South Coastal Road. Kinilala ang biktima na si Consolacion Rosal, 65 taong gulang. Ayon sa mga otoridad, tumawid ang biktima sa tulay. Nang malapit na siya sa Center Island, sakto namang paparating ang isang trailer truck. Nagulungan ang katawan ng matanda at saka tumilapon. Sabi niya, na-spot daw siya doon sa sakyan. Hindi na nakita yung babae. Kaya nadagan na sagasaan niya. Hawak na ng Cebu City Police ang driver ng truck. Nagbabalita mula sa frontline, Maricel Halili, News 5. Umakyat na sa 7 ang mga nasawi na konektado sa mainit na panahon ayon sa Department of Health. Kabilang narito ang isang sanggol sa Cavite na namatay matapos ma-heat stroke. Nakadagdag pa sa dinadamdam ng pamilya, namatayan na sila. Katakot-takot na bashing pa ang inabot nila online. Nasa frontline ng balitang yan, si Faith Del Mundo. Masigla, palangiti at cute na cute. Yan ang isa sa mga video na pinanghahawakan ngayon ng inang si Hana matapos pumanaw ng kanyang baby na si Lucas sa General Emilio Aguinaldo sa Cavite. Kwento ng ina ni Lucas na si Hana, ilang linggo na ang lumipas, ngunit hindi pa rin sila makapaniwala sa sinapit ng anak. Hapon nitong April 20 nang patulugin ni Hana ang anak bago naligo. Pero nang balikan niya ang bata, laking gulat ng ina na namumutla na ang kanyang baby. Isinugod pa sa ospital ang sanggol pero idineklara ring dead on arrival. Pag tinitingnan ko po yung bawat sulok ng bahay, naaalala ko po siya. Sobrang hirap po mawalan ng anak. Wala naman po siyang sakit kahit ano. Simula po nung pinanganak ko siya,
Bago po kami lumabas sa ospital, nagpa-newborn screening po kami. Sobrang sakit po sa isang tatay na mawalan ng first baby po. Ayon sa doktor na sumuri sa bata, heat stroke ang ikinamatay ni Baby Lucas. Sabi po ng doktor, patatlong baby na daw po yung dinadala doon na heat stroke. Ipinost naman ng pamilya ni Baby Lucas sa social media ang sinapit ng sanggol para maging babala sa mga magulang. Pero ang pamilya pa ang inulan ng batikos. Nagkulang ba kami? Kasi sobrang mahal ho talaga. Tulad ko, lula nga ako. Pasensya na kayo. Talagang alaga ho namin. Hanggang ngayon, nagdadalamhati. Ayon naman sa Department of Health, mula Enero hanggang April 29 ngayong taon, umakyat na sa 77 ang mga naitalang sakit na may kinalaman sa mainit na panahon. At halos 70 rito, nasa edad 12 hanggang 21 taong gulang. 7 naman sa mga nagkasakit ang nasawi. Kaya naman ngayong napakatindi ng init na nararanasan, muling nagpaalalang Department of Health at mga eksperto sa publiko para hindi madali sa epekto ng tag-init, iwasang mabilad sa araw, palagi ring uminom ng maraming tubig, kung pwede magsuot ng preskong damit, paglalabas, gumamit ng sombrero o payong bilang proteksyon sa init. Dagdag pa ng mga doktor, walang pinipiling edad ang heat stroke na posibleng mauwi sa pagkamatay tulad ng nangyari kay Baby Lucas. Huwag kang masyadong magtitigil doon sa exposed sa direct sunlight. 10 a.m. hanggang 4 ng hapon. Yun ang napakainit eh. Si mami, yung nag-aalaga, dapat i-assure niya na hindi si baby yung kumbaga nasa isang sulok lang. Dapat maganda yung ventilation. Nagbabalita mula sa Frontline, Faith Del Mundo, News 5. Susunod, UST Golden Tigresses nagbabalik sa UAAP Women's Volleyball Finals matapos pabagsakin ang defending champions na De La Salle. At sino nga ba naman ang hindi bibilib sa rider na yan na kasama ang pinakamamahal na alaga sa pag-deliver ng mga order? Tuloy-tuloy lang ang paghahatid namin ng mga balita at impormasyon dito sa Frontline sa umaga. Magkakaroon na ng bagong kampiyon ngayong taon sa UAAP Women's Volleyball para kasi makapasok sa finals. Pinabagsak ng UST Golden Tigresses ang defending champs sa De La Salle University Lady Spikers. Nagpalitan ng panalo sa unang 4 na set ang dalawang koponan. Pero pagdating ng deciding 5th set, mabilis tinambakan ng Tigers ang Archers. Ang service ace naman ni Cassie Carvalho ang tumapos sa season ng De La Salle. Top scorer si UST Super Rookie ang Ge Poyos na nagtala ng 28 points. Sunod nilang mga kalaban ang mananalo sa serye sa pagitan ng FEU Lady Tamaraws at NU Lady Bulldogs. Ito ang unang finals appearance ng UST mula noong season 81. Ito din ang unang beses na walang Lasal o Ateneo sa UAAP finals mula pa noong 2008. Panibagong linggo na naman para bumangon at kumayon. Pero alam niyo, Ruth Andre, hindi lang naman tayo mga tao ang kailangang maghanda para sa panibagong work week. Tama naman. Ito, siguradong bibilib kayo sa nag-viral na sidekick ng isang delivery rider sa Metro Manila. Nasa frontline ng balitang yan, Simon Gualvez. Pakending-kending habang naglalakad ng itik na ito nang maispatan ng isang netizen sa mall sa Makati. Nung una, napagkamalan pa raw nila itong naliligaw. Ayun pala, may binubuntutan itong delivery rider. Yan si Kwakwak, ang sidekick na itik ng rider na si Christian Lacson. Kwento ni Christian, naisip niyang mag-alaga ng itik matapos masawi sa pag-ibig. Hindi na kasi ako nakausap ng girlfriend ko kaya binaling ko doon yung kaya gusto kong bumili talaga para maibaling ko doon. Baby pa lang, passenger princess na agad si Kwakwak. May sarili kasi siyang basket sa motor ni Christian para makasama sa biyahe. Itong huli, every other day lang bumiyahe. Pero araw-araw ko siyang kasama pag lumalabas talaga ako. Lagi ko siyang kasama.
Hindi ko siya iniiwan. Sa ngayon, higit 2 buwan na raw silang magkasangga ni Kwak-Kwak sa pag-deliver. Katunayan, may sariling uniform pa nga si Kwak-Kwak. Tila hindi lang pagod ni Christian na napapawi dahil kay Kwak-Kwak. Kahit saan kasi sila magpunta, instant celebrity agad ang kanyang alaga. Actually, kakaiba rin talaga si Kwak-Kwak. Kumbaga, marami ako napapasayang mga tao. Natutuwa sila kung bakit to. Lagi nga nila tinatanong bakit to itik ang nilagaang. Nagbabalita mula sa frontline, Mon Gualvez, News 5. Nakakatuwa naman yung talagang special delivery dahil kakaiba yung kasama niya. Pero dapat may baon siyang tubig, ha? Tininong init eh. Alam mo yung sinasabi nung bibe kapag binibili sa ng rider? Kwak po, kwak kwak po, kwak po. Tatay joke, tatay joke. Magandang umaga mga kapatid. Kwak kwak. Ano mga impormasyon dapat ninyong malaman? Mga balita para sa may alam at may pakialam. Kami ang inyong mga kasangga sa Frontline sa umaga.